Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Nagawa ni RJ doon? Dahil magkita kayo? Hindi ko alam kung anong ginagawa ni RJ doon. Nagkataon lang talaga na natutog din siya. Sa tingin mo kanino alam sa'yo? Sinubukan nga magpaliwanag ni Lynette dito kay Carlos Benitez na hindi daw niya alam kung ano ang ginagawa ni RJ roon. Dahil nagtanong nga itong si Carlos kay Lynette na kung ano daw ang ginagawa ni RJ doon. Kikita ba daw sila dito ni Lynette? At dito nga na sumagot si Lynette dito kay Carlos na hindi niya nga alam kung papaano naroon itong si RJ. At ang sabi nga ni RJ dito kay Lynette na nanggaling nga dito siya sa presinto ng kapulisan upang itanong kung may update na nga ba dito sa investigasyon tungkol sa nangyari nga dito kay Don TV. At ito nga ay nakita nga ni RJ ito si Lynette na tila nawawala sa kanyang sarili. At kaya naman nilapitan niya ito. At dito nga dahil sa takot ni Lynette ay napayakap nga siya dito kay RJ. Kaya yun ang nadatnan dito ni Diyosa na naroon nga itong si RJ. At dahil tumawag nga itong si Carlos dito sa cellphone ni Lynette at itong si Diyosa ang nakasagot. At dito nga na ibinigay ni Diyosa ang address kung nasaan sila kaya agad na pumunta roon itong si Carlos at nadatnan niya nga na magkasama itong si na RJ at itong si Lynette at Diyosa. At dahil dito, tumindi ang selos dito ni Carlos at dito nga na hinila palabas ng restaurant itong si Lynette. Kaya nang makarating na nga sila dito sa tahanan ni Carlos, ay dito na nga na nag-usisa ito kung ano daw ang ginagawa ni RJ roon at niloloko ba daw siya dito ni Lynette. At mariin naman na itinatanggi ni Lynette na walang gano'n. Hindi nga napigilan ni Carlos ang kanyang sarili na batuhin nga ng baso itong si Lynette kaya tumama sa kanyang braso. At dahil dito, sakto naman na dumating itong si Chang Susan kaya agad niya nakita kung ano ang ginawa ni Carlos dito nga kay Lynette. Kaya napagtanto ni Aling Susan kung anong klaseng tao ang napangasawa dito ni Lynette na dapat hindi niya ito kahayaan na sinasaktan siya nito. At ito na si Aling Susan ang mangingialam na dapat hiwalayan siya dito ni Lynette dahil hindi deserve ni Lynette ang ganoong klaseng tao. Samantala, labis naman ang pag-aalala dito ni RJ dito nga kay Lynette dahil kung mahal daw talaga siya ni Carlos, dapat hindi lang sa pagpapahinga ang ginagawa ni Carlos dito kay Lynette, dapat daw ay inalagaan niya nga ito dahil napansin nga dito ni RJ na parang lumalala na nga itong trauma ni Lynette kaya agad naman na nag-alala ito at dito naman niya na sinangguni dito kay Doc Meneses na dapat daw hindi ganoon ang mga pagtatrato dito ni Carlos kay Lynette at nagbigay naman ng pahayag itong si Doc Meneses sa kanyang kaibigan na sana daw ay ibigay na lamang ni RJ ang kanyang pagtitiwala dito kay Carlos at pag-aalaga dito kay Lynette dahil asawa na nga raw ni Carlos itong si Lynette at labas na nga siya roon. At gagawa naman ng paraan itong si RJ upang matulungan niya nga itong si Lynette na makarecover at makawala nga dito sa pagkatrauma dahil sa nakita nga dito ni Lynette itong si Dax at pakiramdam nito na parang kilala niya nga ang lalaki ito kaya bumabalik sa kanya ang mga nangyari sa kanya noon na nilooban nga sila dito ni Dax. Samantala, dito naman sa Eastridge, tira tumitindi rin ang init ng ulo dito ni Carlos Benitez kay Annalyn at napansin nga ito ni Mamang Pokwang na yun nga ang pakikitungo dito kay Annalyn na parang kakaiba nga at dahil nga sa ginawa daw ni Mang Pokwang ay dito nga tila hindi nagustuhan ni Carlos Benitez na parang ginagawa daw ang kanyang ospital na charity at dapat tinuturuan daw ni Annalyn itong si Aling Pokwang kung ano ang dapat ginagawa ng neurosurgeon. At dito naman na sinabi ni Aling Pokwang kay Annalyn na huwag daw pansinin dito si Carlos dahil simula daw ngayon ay magiging mabait na nga siya at pagtuunan ng pansin upang matuto. Yan po ang ating pakatukan ngayong Lunes mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangalan.